Yes! Aray! Wow! Gagi. Tabi niyo yung hangin. Yan. Ito yung pinakamalaking Dunkin na nakita ko sa mundo ko. I mean, hindi pa ako nakagala ng malalayong Dunkin, pero ito na yung pinakamalaki as in. Para siyang fast food na saan laki. Yung ice na... Ang tapang. Alam nyo kasi, yung pangungulila ng puso, yun na yung pinaka-ayoko palang feeling na maramdaman. Hindi ko alam kung hanggang kailan, hanggang sa siguro mapagtagumpayan, pero yun na yung lalayuan ko na talaga. Yung heartbreak kasi, hindi ko alam kung naririnig nyo ako, tatapat ko na nga lang to sa bibig ko, medyo maingay din pala dito eh. Yung heartbreak kasi, siya talaga pala yung feeling na kahit gaano ka kasaya sa araw, kahit sa tingin mo nagagawa mo yung gusto mo, hindi siya ganoon eh. Hindi yung magiging okay ka. Aatakin at tatakin ka ng sakit na hindi mo maintindihan, hindi mo mapaliwanag. Basta depression, ayun, may lugmok yung araw mo kahit alam mo namang okay ka. At syempre, isa pa dun, medyo hindi ko talaga matanggap yung point na bakit umabot pa sa ganito, sa ganitong sitwasyon, kasi nga may added layer. Hindi lang naman siya heartbreak. Hindi ko lang ba't umabot pa siya dito eh. Yun yung siguro hindi ko matanggap talaga ng buong buo. At yun talaga yung pinaka masakit din para sa akin. Lalo na kung alam ko naman sa sarili kong nag-surrender ako kay Lord. I mean, hindi nga kasi feel good. Yun nga yun, ginamit niya bilang purpose. Anyway, yung sinasabi kasi talaga sa akin ni Lord base sa Bible verse o gamit yung Bible verse ay yung Matthew 6:33 na ginamit ko na nga to dati kasi nga ito ay isang echo ng March. Pero kasi andito na yun, ano pang magagawa ko? Alam nga namang ibalik ko yung panahon. Pero yun, sabi nga sa Matthew 6:33 ay, "But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you." Yung point niyan, hindi yan point na kunwari ito. Nahanap mo si Lord tapos biglang may kape ka na sa araw-araw. Pwede naman, pero hindi siya ganun. Ang context kasi talaga ni Matthew dyan ay patungkol sa enough for you sa pang-araw-araw mo na living. Kumbaga, na yung grace talaga ni Lord, sapat na siya para masustain ka sa pang-araw-araw. Kumbaga, yun yung main point ni Matthew. Ba't niya sinabi yun? Background lang kay Matthew. Si Matthew ay isang tax collector. Yung point niya talaga bakit niya sinulat din yung Matthew ay ma-explain o mapakita sa mga tao na si Jesus ay yung Messiah. Yung Jewish king. Kasi ang galing nga eh. Kung tutusin kasi yung mga tax collector ng mga panahon noon sa Judea, sila yung mga morally unclean. Sila yung hindi sila mabubuting tao. Mga corrupt sila. Tax collector na talagang bad. At ayun, nung nakilala niya si Jesus, talagang binitawan niya lahat at sumama siya, faith. Kumbaga. Ito ay yung Boston Cream. Sa talaga ito sa pinaka-paborito kong mga donut. At para sa akin, mas masarap yung Dunkin kaysa sa Mr. Donut. Hindi ako sponsored, pero masarap. Sarap pa ng kape nila. Pero mas masarap pa rin yung kape ng Dunkin sa Baguio. Feel ko talaga, yung mga ginagamit nilang beans sa Baguio, lahat kasi Sagada beans. Parang feel ko lang, kaya lahat ng beans doon ay masarap. Feeling. Anyway, balik tayo sa point ng Matthew. Nung mga panahon kasi na yan, syempre, yung sa added layer nga, punong-puno ako ng galit. Yung puso ko kinain na ng vengeance. Na kahit kilala ko si Lord, kahit na hanap ko naman yung kingdom niya o hinanap ko naman yung kingdom niya nung mga unang buwan ng taon na to, nung 2025, napangunahan pa rin ako ng puot. Iba kasi talaga kapag yung puot yung kumontrol sa'yo kumpara sa pagmamahal ng Diyos eh. Nabura kasi talaga yung pagmamahal ng Diyos sa akin. Kaya hindi ko sinasabing naging maayos din yung
response ko dun sa ginawa niya sa akin. Pero kasi dahil mahal ko nga yung tao at yung ganong klaseng sitwasyon, hindi rin siya okay sa akin. I mean, kung pwede ko lang i-provide kasi yung context no? Sa akin naman kasi, bilang naglalakad ako sa walk of faith at yung spiritual ko ay ine-enhance ko o pinapalago ko, kumbaga binabakbak ko yung sungay ko. Since kailangan ko talaga magpatawad, I mean, nabanggit ko naman na to sa mga unang episodes. Una pa lang din naman, parang sinabi ko na agad na papatawarin ko o napatawad ko na siya. At yung point na i-guide siya sa lakbay rin niya, if ever, sa future, sa Diyos, kung yun yung will ni Lord, bakit hindi? I mean, hindi ako tatanggi doon. Kasi medyo naalala ko pa rin kasi yung point na gusto niyang ako sana yung maging spiritual leader niya. Pero kasi tinatanggihan ko nung mga panahon na yun kasi para sa akin din talaga. Syempre, aware naman ako sa sarili ko na hindi pa ako handa at hindi ako, yung puso ko medyo hindi mabuti pag napapaloob sa galit. Ako kasi pinatawad ko siya, ewan ko sa kanya. Ewan ko yung syempre hindi na natin yun masasagot at hindi ko rin alam kung anong magiging sagot dun. At nandito na rin naman tayo sa future ngayon, sa 2026 na tayo. Nung sinulat ko to, August pa to ng 2025. Kaya, I mean, isipin nyo naman, di ba, yung puso ko talaga ay wala, align na rin siya eh. Lalo na ngayon, syempre, ngayon sobrang dami ko nang natutunan kumpara noon din nung sinusulat ko to. Ngayon, sobrang ayoko naman din sabihin na mataas na talaga yung wisdom ko, pero yung choices ko talaga, medyo nakikita ko na yung sarili ko na may progress na. I mean, mahaba pa yung lalakarin ko, pero kahit papaano, malayo na rin yung nalakad ko. Pero yun, kaya ko rin nasasabi na rin yung mga ganyang klaseng points ay dahil na rin sa Proverbs. Sa Proverbs kasi, sabi dito sa 3:5-6, "Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make straight your paths." Nung una kong nabasa yan, grabe. As in, nag-echo rin sa akin yung mga panahong tinry kong mag-surrender sa Lord. Tapos, kasi ang ganda kasi talaga ng spiritual growth. As in, lalo na pag nag-awaken na nga rin yung ganong klaseng part sa buhay mo. Tapos hinahanap-hanap mo na rin. Yung sampal sa akin dito, ang lakas. Talagang tinamaan talaga ako. Kung baga, ang point na rin talaga dito ni Lord, eto na pag ito hindi mo pa sinunod, pag ikaw hindi ka na lang nagtiwala sa akin, pag ikaw ginawa mo pa yung nararamdaman mo, hindi ko na alam. Yung Proverbs kasi talaga patungkol siya sa wisdom. I mean, pag binasa nyo naman yung Proverbs, yun yung point ng author eh. Yung nagsulat nga pala ng Proverbs, si Solomon yung una, pero may mga ibang writers o authors na rin siya. Kasi ang point talaga nila nun ay maging disiplinado yung mga Christians at magkaroon sila ng instructions kung paano mabuhay sa faith nang hindi sila masyadong madadapa siguro. Kasi wala namang perfectong tao. Kumbaga at least meron lang silang guidance. Kaya kung tutusin, nasasabi ko na rin yan na kaya kong i-guide yun, yung taong yun, yung ex ko na yun. Kasi para sa akin, kung yun yung path ni Lord nga, na kung ano man tong mga pangyayaring to, nire-redirect ako sa purpose na ganun, o yun nga, sa future na hindi ko naman din masasabi. Kaya rin kaya kong sabihin na kaya ko siya i-guide. Sa spiritual nga lang, Kasi pagdating naman sa repentance, dapat siya yung unang mag-take ng step patungkol dun. Katulad sa ginawa ko repent, tapos surrender, tapos, ayun na. At mas okay din naman kasi pag may guide, sa totoo lang. Lalo na pagka alam mo, technically kasi dapat collective kayo sa Bible, biblically pala, collective dapat kumbaga testimony ng isa pwedeng mag-hone up sa testimony mo at sa testimony ng kung sino man yung makakarinig doon. Yun kasi talaga yung goal. Kasi alam nyo, sa pangyayari talaga na to, mas nakilala ko talaga yung sarili ko. As in yung part sa akin na hindi ko kilala, mas lumabas siya. At feel ko ito na talaga yung core ko. Bait pala ako. I mean, alam niyo yun, yung mas gusto ko pala talaga yung path ng righteous kaysa sa path ng kalokohan. Kumaga.
Kasi kung tutuusin, hindi rin naman natin alam kung anong plano sa atin ni Lord eh. Siya lang din naman yung makakapagsabi nun eh. At yung choices mo na lang din yung magpipave ng way kung sino ka talaga eh. Kung ano yung gagawin mo dun sa kung anong path yung pinapalakad sa'yo ng Diyos eh. Ito naman ay yung cotton candy. Parang ang sarap nito. At least marami pa rin yung marshmallow. Wow. Diabetes. Beans. Alam nyo kasi, sobrang ganda talaga ng kingdom ng Diyos. Isipin nyo yun, kumpara dito sa buhay natin dito sa earth. Feel ko yung mga promises talaga sa Bible katulad ng eternal crown, eternal life, tapos yung crown of righteousness. Feel ko pag nakuha mo yun, andun na talaga yung kapayapaan eh. Yung wala nang pain, wala nang ganitong mga moments na nagkakaroon ka ng anxiety, depression. Wala na yung ganun. As in, peace that surpasses all understanding. Feel ko kasi yun na yun eh. Yun yung ipinagkait sa atin ni Adan at Eva eh, nung nagkamali sila sa Garden of Eden eh. Kasi dito talagang sa lupa, di ka talaga perfecto dito eh. Parang magkakamali ka talaga eh. Yung kalaban, matitempt at matitempt ka eh. Kahit gaano ka kalapit sa Diyos, kahit gaano ka ka-firm, kahit gaano ka ang tawag doon, yung tipong ganadong-ganado mag-serve, yung nag-aapoy ka talaga sa pagmamahal niya. Mag-i-stumble at mag-i-stumble ka pa rin. As in, sabi nga sa James 4:7, submit yourselves therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. As in, resist the devil. Yung point na yun, ang hirap kaya nun. Sa mga naglalakad dyan, alam mo yung nararamdaman ko. Feel ko alam mo yun eh. Feel ko pare-parehas lang tayo ng mga nararamdaman dito eh. Yung thorn na binanggit ni Paul, feel ko yun eh, di ba? Yan yung nakakainis talaga eh. Anyway, yung context dyan ni James. Si James kasi talaga, brother siya ni Jesus. Yung point niya nung sinulat niya to ay yung talagang sa mga Christians na nagkakaroon sila ng pagkukulang sa faith. Kumbaga lack of endurance. Kung paano sila mabuhay na, ang lakas ng loob nilang mag-preach, magsabi ng gospel, o kaya sabihin na talagang nagsasalita, ay kasama nila si Lord, yung ganun. Pero itatatwa nila yung faith kapag sinubok. Yun. Para yun sa mga ganun talaga. Kaya yun, kailangan lang talaga natin mag-repent. Ako, nag-repent na ako at kaya hindi madali. Pero madali lang naman kapag tinanggap mo na yung mga pagkasala mo at sinorender mo na yung buhay mo sa Diyos. Yun, feel ko pag nagawa mo na yung unang step na yun, madali na lahat. Basta yun nga, seek first the kingdom of God and His righteousness. Yun yung initial step. Kasi kung magiging totoo ka sa Diyos, magiging madali na lang din maging totoo sa buhay, sa mga tao sa paligid mo. At mas makikilala mo rin yung sarili mo. Kaya ako rin ginagawa yung mga testimony na to eh, kasi baka mamaya, di ba, balang araw, may makarinig, may makapanood, tapos maging guide na rin itong mga sinasabi ko sa mga taong katulad nung ako, ganun, na may magkakaroon ng spiritual awakening, kumbaga. O kaya balang araw, mag-lead na talaga ako, no? Pwede. Yun yung pinaka-ayaw kong gawin, mag-lead ng tao. Pero gagamitin ko naman pala yung salitaan ng Bible, yung mga grace ni Lord, wisdom, gamit Bible. Kaya hindi mo pala din nakakatakot. Nasa tao pa rin naman yun. Tsaka si Lord pa rin naman yung magsasalba. Para lang klaro. Sabi nga sa John Wick, diba? I will serve and I will be of service. Kaya pagdating kay Lord, hindi sa pananakit. Meron pa nga pala akong kakainin, yung strawberry. Diabetes na talaga to.